Kamusta kaibigan? At maligayang pagbisita sa Pampatulog Stories. Bago ka matulog, bago mo ipikit ang iyong mga mata, hayaan mong bumagal mo na ang mundo. Kung pagod ka ngayong araw, kung mabigat ang isip mo, o kung gusto mo lang ng katahimikan, narito ka sa tamang lugar. Sa kwentong ito, walang sigawan, walang drama, walang kailangang patunayan. Isang simpleng kwento lamang tungkol sa pahinga, katahimikan, at isang hapon sa tabing ilog. Habang nakahiga ka o nakapikit, hayaan mong ang boses na ito ang samahan ka hanggang sa unti-unting bumagal ang iyong paghinga. At kung sakaling antukin ka, ayos lang. Pwede kang makatulog sa gitna ng kwento. Ito ang isang tahimik na pahinga sa tabing ilog. Pagod si Lisa. Hindi yung pagod na masakit ang katawan dahil nagbuhat ng mabigat, kundi yung pagod na tahimik. Yung pagod na dahan-dahang naiipon sa bawat araw, sa bawat alarm na tumutunog ng masyadong maaga, sa bawat trabahong parang paulit-ulit, parang umiikot lang sa iisang bilog. Tuwing umaga, gigising siya, maghahanda, iisipin kung anong susuotin. Kahit pare-pareho lang naman ang pakiramdam ng bawat araw. Minsan, napapangiti siya sa salamin, pero kadalasan, isang mahabang buntong hininga lang ang lumalabas. Sa trabaho, maayos si Lisa. Masipag, tahimik, hindi pala reklamo, pero sa loob niya, parang may maliit na boses na paulit-ulit na nagtatanong, hanggang kailan ganito? Hindi niya kinamumuhian ang trabaho niya. Hindi rin naman niya lubos na mahal. Sapat lang. Tama lang para mabuhay. Pero kulang para makaramdam ng pahinga. May mga araw na kahit tapos na ang oras ng trabaho, parang bit-bit pa rin niya ang pagod pauwi. Kasama ng bag, kasama ng sapatos, kasama ng isip na ayaw tumigil. Minsan, napapangiti na lang siya kapag naiisip niya. Ang dami niyang iniinom na kape, pero parang lalong inaantok yung kaluluwa niya. Baka kulang sa tulog, sabi ng iba. Pero alam ni Lisa, hindi iyon ang kulang. Pagdating ng hapon, kapag dahan-dahang humihina ang ingay ng araw, dun siya nagsisimulang huminga. Malapit lang ang bahay nila sa ilog. Isang lakad lang. Konting tahimik na daan. At naroon na siya. Hindi niya alam kung kailan niya unang naisip na pumunta roon. Parang kusa lang. Parang tinawag siya ng hangin, ng tubig, ng katahimikan. At sa tuwing naroon siya, may isang bagay na unti-unting nawawala. Ang bigat, unti-unti, dahan-dahan, parang hinahaplos ng ilog ang pagod niya. Nauupo lang siya. Walang ginagawa. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang tapusin. Simpleng upo. Simpleng tingin sa malayo. At sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya, hindi siya empleyado. Hindi siya pagod. Hindi siya nagmamadali. Isa lang siyang tao na nagpapahinga. Isang hapon. Isang tahimik na hapon. At doon nagsisimula ang kwento ni Lisa. Hindi sa ingay, kundi sa katahimikan. Tuwing hapon, kapag ang araw ay dahan-dahang bumababa, doon na pumupunta si Lisa sa tabing ilog.
May isang paborito siyang pwesto. Isang bahagi ng lupa na medyo patag. Hindi masyadong malapit sa tubig. Hindi rin masyadong malayo. Sakto lang. Parang siya. Umuupo siya roon. Minsan nakatiklop ang tuhod. Minsan nakaunat ang paa. Minsan nakasandal sa wala. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig. Ang mahinang agos ng tubig. Ang huni ng mga ibon na pauwi na rin. At ang hangin na dumadaan sa pagitan ng mga dahon. Pinapanood niya ang araw. Kung paano ito dahan-dahang nagbabago ng kulay. Mula dilaw, nagiging kahel, hanggang sa unti-unting nagiging pula. May mga sandaling hindi siya nag-iisip. Hindi niya iniisip ang trabaho. Hindi niya iniisip ang bukas. Hindi niya iniisip ang mga kailangang gawin. Parang may pumipindot ng pause sa mundo niya. Minsan, may mga bangkang dumadaan. Mabagal. Tila walang hinahabol. Pinapanood niya ang mga ito. Kung paano dahan-dahang pinuputol ng bangka ang tubig at kung paano bumabalik sa dating anyo ang ilog pagkatapos. May mga mangingisda rin minsan. Tahimik lang. Nakaupo. Tila sanay na sanay sa paghihintay. Napapangiti si Lisa kapag naiisip niya. Ang galing pala ng mga taong marunong maghintay. Siya kasi, sanay sa pagmamadali. Minsan, nagdadala siya ng merienda, tinapay, minsan biskwit, minsan simpleng saging. Kakain siya ng dahan-dahan, parang ayaw niyang matapos agad. Kapag may nahuhulog na mumo, natatawa siya sa sarili niya, parang bata. May mga sandaling napapatulala siya. Tapos bigla siyang nagugulat. May palakang tumalon sa malapit. Hoy, pulong niya. Sabay ngiti. Simple lang. Pero sapat. Doon niya nararamdaman na buhay siya. Kahit walang ginagawa. Habang papalubog ang araw, lalo pang bumabagal ang mundo. Ang ilog, ang hangin, ang liwanag, at si Lisa unti-unting nagiging magaan. Sa tabing ilog, tuwing hapon, iniiwan niya ang magulong mundo at kapag tumatayo na siya para umuwi, may dala na siyang isang bagay. Hindi pera, hindi tagumpay, katahimikan. Isang tahimik na pahinga. May mga hapon na mas tahimik kaysa sa iba. Sa mga ganitong hapon, mas ramdam ni Lisa ang bawat galaw sa paligid. Ang ilog ay parang humihinga. Dahan-dahan. Walang pagmamadali. Mula sa malayo, may mga bangkang dumarating. Unti-unting lumilitaw. Tila mga aninong gumagalaw sa tubig. Pinapanood niya ang mga ito, kung paano sila dahan-dahang sumusulong. Walang busina, walang sigawan, walang nagmamadali. Minsan iniisip ni Lisa, ang sarap sigurong maging bangka. May direksyon, pero walang pressure. Habang dumadaan ang bangka, nagkakaroon ng munting alon. Sumasayaw ang tubig. Tapos maya-maya, bumabalik ulit sa katahimikan. Parang buhay din ang tao. May mga mangingisda sa gilid ng ilog. Tahimik lang silang nakaupo. Hawak ang pamingwit. Nakatingin sa tubig. Hindi mo alam kung may nahuhuli sila. Pero parang hindi rin iyon ang mahalaga. May isa minsan
Nakaupo sa isang lumang upuan, nakayuko, parang may kausap na sarili. Napapangiti si Lisa. Iniisip niya kung hindi ba sila nababagot. Pero habang mas matagal niyang pinagmamasdan, napapansin niya, hindi sila bored. Sanay sila sa paghihintay. Sanay sa katahimikan. Si Lisa, natututo ring maghintay. May mga hapon na nagdadala siya ng pagkain. Hindi bongga, hindi espesyal. Minsan pandesal. Minsan tinapay na may palamang kung ano ang meron sa bahay. Minsan biskwit na medyo durog na. Umuupo siya. Binubuksan ng papel. Tapos kakain ng dahan-dahan. Nguyain. Lunok. Hinga. Walang cellphone. Walang oras. Walang dapat tapusin. Kapag may mumo na nahuhulog sa lupa, tinitingnan niya ito. Parang may kahulugan. May mga bagay talagang kusang nahuhulog. May mga sandaling napapatulala siya. Wala sa iniisip. Wala sa mundo. Hanggang bigla, may tumalon sa tabi niya. Isang palaka. Napapitlag siya. Napatawa. Tapos napailing. Talagang dito ka pa tumalon, bulong niya. Huminto ang palaka. Parang nakikinig. Tapos tumalon ulit palayo. Natawa si Lisa. Mahina. Parang ayaw makagulo sa paligid. Sa mga sandaling iyon, napagtanto niya, hindi niya kailangan ng malaki. Hindi niya kailangan ng bago. Sapat na ang ganito. Bangka sa ilog. Mangingisdang naghihintay. Meryendang simple. At isang tahimik na puso. Dahan-dahang lumulubog ang araw. At kasama nito, ang pagod ni Lisa. Isang hapon. Habang tahimik na nakaupo si Lisa, may dumating na hindi inaasahan. Hindi bangka. Hindi mangingisda. Isang aso. Hindi ito tumatakbo. Hindi rin tumatahol. Lumapit lang. Dahan-dahan. Parang may pakay. Huminto ito sa tabi ni Lisa. Tumingin saglit. Tapos, umupo. Parang matagal na nilang ginagawa iyon. Nagulat si Lisa. Pero hindi siya kinabahan. May kakaiba sa aso. Hindi ito magulo. Hindi rin mapilit. Tahimik lang. Nakaupo. Nakatingin sa ilog. Bulong ni Lisa. Nanood ka rin ba ng sunset? Hindi sumagot ang aso. Siyempre, pero parang may naiintindihan. Ang buntot nito ay bahagyang gumagalaw. Dahan-dahan, parang orasan na walang tunog. Pinagmasdan ni Lisa ang aso. Malinis, mukhang alaga. May suot itong lumang kwintas, pero walang pangalan. Sa isip ni Lisa, tinawag niya muna itong ikaw. Pareho silang nakaupo. Walang imikan. Walang tanong. Pero may pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Paminsan-minsan, titingin ang aso kay Lisa. Tapos babalik ulit ang tingin sa ilog. Parang sinasabi, ayos lang, nandito lang ako. Napangiti si Lisa. May mga tao na hindi marunong makinig. Pero ang asong ito, parang alam niya kung kailan manahimik. Minsan, naglabas si Lisa ng kaunting merienda. Hinawakan niya ang tinapay. Tumingin sa aso. Hindi ito para sa'yo, ha? Sabi niya, may ngiti,
Tumitig lang ang aso, hindi gumalaw. Parang may dignidad. Mas lalo siyang natawa. Mahina, konti lang. Magkasabay nilang pinanood ang araw, kung paano ito tuluyang lumubog. Ang langit, unti-unting dumidilim. Ang ilog, nagiging mas tahimik. At ang aso, nananatili. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam ni Lisa, parang may alam ang asong ito. Parang naiintindihan niya ang pagod, ang katahimikan, ang pahinga. Parang sinasabi ng katahimikan nila, hindi kailangang magsalita para magkasama. At doon sa tabing ilog sa papalubog na araw nagsimula ang isang kakaibang pagkakaibigan. Tahimik. Simple. Sapat. Tahimik ang hapon. Umuupo si Lisa sa kanyang pwesto. Katabi ang aso. Pareho silang nakatingin sa ilog. Walang imikan. Walang tanong. Hanggang sa may narinig siyang boses. Mula sa likuran. Brownie. Mahina lang. Parang ayaw makasira ng katahimikan. Hindi agad lumingon si Lisa. Akala niya, baka may ibang aso. Muli niyang narinig, Brownie. Nasaan ka na? Napatingin ng aso sa tabi niya. Tumayo. Bahagyang gumalaw ang buntot. Dun lang napagtanto ni Lisa, may naghahanap sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaki. Nakasuot ng simpleng damit. Medyo pawisan. May halong kaba sa mukha. Sabi ni Lisa, mahina. Sa'yo po ba yung aso? Tumigil ang lalaki, tumingin sa aso. Napangiti. Parang nakahinga ng maluwag. Oo, sagot niya. Salamat. Kanina ko pa siya hinahanap. Lumapit ang lalaki. Yumuko sa aso. Brownie. Bulong niya. Lalong kumawag ang buntot ng aso. Parang walang kasalanan. Napangiti si Lisa. May konting hiya. Kanina pa po siya dito. Sabi niya, hindi naman po siya magulo. Tumawa ang lalaki. Mahina lang. Ganun talaga yan. Mahilig yan sa tahimik na lugar. Nagkatinginan sila. Sandali. May katahimikan. Yung katahimikang hindi awkward. Hindi rin komportable. Parang nag-iingat pareho. Ako nga pala si Ronnie. Sabi ng lalaki. Iniunat ang kamay. Lisa. Sagot niya. Tinanggap ang kamay. Sandali lang. Tahimik ulit. Umupo si Ronnie sa medyo malapit. Hindi masyadong dikit. Hindi rin masyadong malayo. Dito rin po kayo madalas? Tanong niya. Oo. Sagot ni Lisa. Tuwing hapon, tumango si Ronnie tumingin sa ilog. Ang tahimik dito, sabi niya, parang kinausap ang hangin. Opo, sagot ni Lisa. May munting ngiti. Tahimik ulit. Si Brownie. Umupo sa gitna nila. Parang alam ang papel niya. Minsan, napapangiti si Lisa sa isip niya. Parang mas magaling pa atong aso sa pakikitungo sa tao. Salamat ulit. Sabi ni Ronnie. Kung hindi dahil sa inyo. Wala po yun. Sagot ni Lisa. Pareho lang po kaming nanonood ng araw. Tumawa si Ronnie. Mahina. Ang galing no. Parang sapat na yun. Tumango si Lisa. At doon, sa pagitan ng ilog, ng papalubog na araw,
at ng isang asong nakaupo. Nagsimula ang isang tahimik na usapan, hindi mahaba, hindi malalim, pero sapat. Bago tuluyang dumilim, tumayo na si Ronnie. "Sige po," sabi niya. "Uuwi na rin kami." "Opo," sagot ni Lisa. Tumingin siya kay Brownie. "Bye." Bulong niya. Tumahol ang aso. Mahina. Parang paalam. Habang papalayo sila, nakatingin lang si Lisa. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang hindi lang iyon ang huling pagkikita. Akala ni Lisa, isang hapon lang yon, isang pagkakataon lang, isang kwentong mabilis matatapos. Pero isang araw, pagdating niya sa tabing ilog, may nakaupo na sa pwesto niya, si Ronnie. Kasama ulit si Brownie. Huminto siya sandali, parang nagdadalawang isip. Napatingin si Ronnie. Napangiti. "Ah," sabi niya, "dito ka rin pala madalas." "Opo," sagot ni Lisa. Medyo nahiya, tumabi siya, umupo, tahimik ulit. Pero hindi na katulad ng dati. Parang mas pamilyar ang katahimikan. "Architect ako," biglang sabi ni Ronnie. "Sa Manila," napalingon si Lisa. "Ah, nagbakasyon lang dito." "Magulo masyado doon." Tumango si Lisa. Parang naiintindihan kahit hindi pa nakapunta sa opisina niya. "Ako po, empleyado lang. Dito lang din." "Pareho pala tayong naghahanap ng pahinga," sabi ni Ronnie. Napangiti siya. Nagkwentuhan sila, dahan-dahan, tungkol sa trabaho, sa ingay ng lungsod, sa katahimikan ng probinsya. May konting tawanan. "Sa Manila," sabi ni Ronnie, parang laging may humahabol. "Dito," sagot ni Lisa, parang ikaw ang hahabol sa oras. Tumawa sila, mahina. Si Brownie, nakahiga na, tila sanay na sa kwentuhan. Minsan, tahimik ulit. Pinapanood nila ang ilog, ang araw. Walang kailangang sabihin. May mga kwentong hindi kailangang ikwento. At sa mga hapon na iyon, naging kaibigan sila. Hindi araw-araw, hindi rin palagian, pero sapat hanggang sa dumating ang araw na kinailangan ng umuwi ni Ronnie sa Manila. "Babalik na ako," sabi niya. Mahina. Tumango si Lisa. May konting lungkot, pero hindi mabigat. "Opo." Tahimik silang nagpaalam. Walang pangako, walang drama. Ilog lang ang saksi. Pag-alis ni Ronnie, bumalik si Lisa sa kanyang pwesto. Pareho pa rin ang ilog. Pareho pa rin ang araw. Pero may dagdag na kwento. At sa bawat hapon, kapag nauupo siya roon, hindi na lang katahimikan ang kasama niya. May alaala na rin. Banayad. Tahimik. Sapat. Akala ni Lisa, isang araw lang. Isang hapon lang sa tabing ilog. Isang usapan na lilipas din. Tulad ng araw na lulubog. Pero dumating ang isang hapon na iba ang pakiramdam. Pagdating ni Lisa sa tabing ilog, dala ang tahimik na pagod, dala ang nakasanayang katahimikan. May nakita siya, isang pamilyar na anyo, nakaupo sa pwesto niya.
Hindi siya agad lumapit. Tumigil muna siya sa malayo. Si Ronnie, kasama si Brownie. Tahimik silang nakaupo, parehong nakatingin sa ilog. Saglit siyang napangiti. Hindi niya alam kung bakit. Parang may kakaibang tuwa na hindi maingay. Hindi rin halata. Lumapit siya. Dahan-dahan, napatingin si Ronnie, napangiti. "Ah," sabi niya, "dumating ka na." Tumango si Lisa. Umupo sa tabi. Hindi na sila nagulat. Hindi na rin nahiya. Parang natural na lang. Si Brownie, umupo ulit sa gitna nila. Parang sanay na sanay. Tahimik ulit. Pero hindi na katulad ng dati. Mas magaan. Mas pamilyar. "Akala ko kahapon lang," sabi ni Ronnie. Mahina. "Hindi ko inakalang babalik ka pa." Napangiti si Lisa. "Ako rin po." May sandaling nagkatinginan sila. Tapos sabay bumaling sa ilog. Pinapanood nila ang bangkang dumaan. Mabagal. Tila walang hinahabol. "Dito ko natutunan," sabi ni Ronnie, "na hindi pala kailangang laging nagmamadali." Tumango si Lisa. "Ako naman," sagot niya. "Dito ko natutunan na okay lang palang tumigil." Tahimik. Ang araw, dahan-dahang bumababa. May mga hapon na nagkukwento sila. May mga hapon na tahimik lang. At may mga hapon na sapat na ang presensya ng isa't isa. Hindi nila napansin. Pero ang mga araw ay naging mga linggo. Ang isang araw ay naging higit pa. Hindi man sila nag-uusap palagi. Alam nilang may babalikan. Isang hapon, isang pwesto, isang ilog. At doon, sa gitna ng katahimikan, natutunan ni Lisa na may mga tao palang dumarating, hindi para baguhin yung buhay mo, kundi para samahan ka. Habang nagpapahinga, dumating ang araw na kinailangan ng umuwi ni Ronnie. Hindi niya agad sinabi. Parang ayaw niyang guluhin ang katahimikan. Isang hapon, habang magkasabay silang nakaupo, tahimik. "Babalik na ako sa Manila," sabi niya. Mahina. Tumigil ang hangin sandali. Parang nakinig. Tumango si Lisa. Walang tanong. Walang reklamo. "Opo." Si Brownie tumayo, umikot, tapos humiga ulit. Parang alam niya. Hindi naging mabigat ang paalam. Walang iyakan. Walang pangako. Ilog lang ang saksi. "Salamat," sabi ni Ronnie. Sa katahimikan, napangiti si Lisa. "Salamat din po." Kinabukasan, wala na si Ronnie sa tabing ilog. Pero dumating pa rin si Lisa. Umuupo siya sa pwesto nila. Pareho pa rin ang ilog. Pareho pa rin ang araw. Pero may kulang. At may dagdag. May kulang na presensya. May dagdag na alaala. Sa bawat papalubog na araw, naaalala niya ang mga kwentuhan, ang tawanan, ang katahimikan. Hindi siya nalungkot. Hindi rin siya nagmadali. Alam niya, may mga tao talagang dadaan lang, pero hindi ibig sabihin wala silang iniwan. At si Lisa, patuloy pa ring pumupunta sa tabing ilog tuwing hapon. Umuupo, tumingin sa malayo,
huminga. Mas tahimik na ngayon ang loob niya. Hindi dahil may nawala, kundi dahil may natutunan na ang pahinga hindi nawawala, nananatili sa bawat hapon, sa bawat ilog, sa bawat tahimik na sandali. At doon, sa tabing ilog, nahanap ni Lisa ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, katahimikan at sarili niya. Tahimik ang hapon, walang kakaiba, walang bago, at marahil, iyon ang pinakamaganda. Umuupo si Lisa sa tabing ilog, sa parehong pwesto, sa parehong oras. May mga araw na walang bangka, may mga araw na walang mangingisda, pero andun pa rin ang ilog, patuloy ang agos, walang hinihingi. Tinitingnan ni Lisa ang tubig, kung paano ito gumagalaw, kahit walang pumapansin. May mga sandaling napapangiti siya, na parang may lihim na alam. Hindi na siya nagdadala ng maraming iniisip. Hindi na rin niya binibilang ang oras. Natuto na siyang umupo nang walang inaasahan. Ang hangin ay dumaraan, banayad, parang haplos. Ang mga dahon ay gumagalaw, marahan, parang nagkukuwento. At ang araw, unti-unting bumababa. Hindi na niya hinahabol, hindi na niya minamadali, hinahayaan niya lang. May mga alaala na kusang dumarating, isang tawanan, isang tahimik na usapan, isang asong marunong manahimik. Ngunit hindi iyon masakit, parang bahagi na lang ng ilog na dumaan at nagpatuloy. Napagtanto ni Lisa, hindi pala kailangang may kasama para makaramdam ng buo. Minsan, ang katahimikan mismo ang kasama mo. May mga hapon na iniisip niya ang trabaho, pero hindi na ito mabigat. Parang alam na niya kung kailan bibitaw. May mga araw na pagod pa rin siya, tao lang. Pero ngayon, alam na niya kung saan pupunta. Sa tabing ilog, doon, kung saan walang nagtatanong, walang nagmamadali, walang humihila. Uupo lang siya, hihinga, titingin sa malayo. At sapat na iyon, habang tuluyang lumulubog ang araw. Nagiging kulay kahel ang langit. Tapos unti-unting dumidilim. Hindi siya nagmamadaling tumayo. Hinahayaan niyang matapos ang hapon ng buo. Sa katahimikan, may pahinga. Sa pahinga, may linaw. At sa linaw, may pasasalamat. Dahan-dahang tumayo si Lisa. Tinitignan ng ilog sa huling sandali. Salamat. Bulong niya. Hindi niya alam kung kanino. Sa ilog, sa araw, sa katahimikan, o sa sarili niya. Habang naglalakad pa uwi, magaan ang hakbang, banayad ang isip. Alam niya, hindi man laging madali ang mundo. May lugar pa rin siyang babalikan. Isang tahimik na pahinga sa tabing ilog. At doon, sa pagitan ng pagod at pahinga, natapos ang araw ng payapa. At habang natatapos ang kwento, hindi kailangang matapos ang pahinga. Kung ikaw man ay gising pa, o kung unti-unti ka nang inaantok, hayaan mong manatili ang katahimikan. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang isipin ang bukas at ngayon. Ang mahalaga, nakapagpahinga ka
kahit sandali. Kung nagustuhan mo ang ganitong klaseng kwento, pwede kang manatili rito. Marami pang tahimik na kwento. Marami pang gabing payapa. Sa ngayon, hayaan mong pumikit ang iyong mga mata at dalhin ka ng antok. Magandang gabi. At sana, makatagpo ka rin ng iyong tahimik na pahinga.